Pero may dala akong pagkain. Kasi sabi nila, hindi ka pa daw kumakain. Tapos puyat ka pa. Gusto mo bang ikaw naman yung magkasakit? Salamat, Tikit. Mamaya na lang ako. Sige. Pero okay lang ba sa'yo na dito muna ako, samahan kita? Wala naman akong gagawin. Pero hindi ako kasing galing mong magbigay ng words of wisdom, ha? Gusto lang kitang damayan. Kaya nang... Kasi palagi ka nandyan para sa akin. Lalo na namatay din yung tatay ko. Alam mo, nung buhay pa si Dad, lagi ko siyang iniiwasan. Kasi ayaw ko siyang makasama. Pero ngayon, sobrang sakit. Kasi kung kailan gusto ko siyang makausap, hindi ko na maririnig yung boses niya. After ng libing niya, hindi ko na siya makikita. Kahit kailan. Naiinis ako sa sarili ko. Ang dami kong pagkakataong sinayang. And now I'm thinking of every moment, every chance I missed. Every time I could have said something, anything. Kasi akala ko madami pang chance eh. Pero wala. Wala na. Bro, oo, hindi mo na makakasama yung daddy mo. Pero lagi mong iisipin, ha? Lagi lang siya nandyan. Pero pinapantayan ka niya. Diyan lang siya sa paligid. Alam mo, sigurado ako, sobrang saya niya ngayon. Kasi, nakikita niya, ang mahal mo siya. Sir William, pasensya na ho kayo, ha. Alam ko po na hindi po tayo pagkakaunawaan bago kayo mamatay. Pero gusto ko magpasalamat. Kasi kung hindi ho dahil sa inyo, wala ho akong Drew. Wala ho akong macho. Kaya sir, maraming salamat, ha. Wala ho sana akong dalawang lalaking napaka-importante sa akin ngayon. Maraming salamat po, sir. Ako na pong bahala sa mga anak mo. Tsaka po kayo mismo. Hindi ko po sila iiwanan. Para po lampasan po nila yung mga pinagdadaanan nila ngayon. Thanks, kid. That means a lot. Hindi ka pa iiwan. Oh, Sir Matthew, this is Mr. Henry Ramos. He's one of the former colleagues of your dad, and he owns several boutique hotels also. Mr. Ramos, thank you for coming, sir. My father always spoke very highly of you. I'm truly sorry for your loss. But please tell me, where's your mom? Hindi na kami nagkita mula nang bumalik kami dito. She's still in Paris. Drew and I haven't been able to contact her. I feel terrible that she doesn't know what happened yet. She should be the first one to know. But, sir, no, excuse me. Weren't you one of the speakers in the tourism convention in Paris? Yes. Nakita po ba kayo doon? I was one of the guest speakers. Pero hindi na tinapos ni May yung event. She left early. Ang sabi niya,
There's an emergency, kaya umuwi siya agad ng Pilipinas. Wait, you're telling me that my mom has been in the Philippines this whole time? You didn't know? I don't get it, Kuya. Kung nakabalik na ng Pinas si Mom, bakit wala siyang sinasabi? Wala siyang paramdam. And tuwing nagte-text siya, lagi niyang sinasabi nasa Paris pa rin siya. Yeah. I've been thinking the same thing. It doesn't make any sense. Pasensya na kayo kung medyo praning tong sasabihin ko. Eh, alam niyo naman na nabiktima na rin ako ng scam, ng catfish. Paano kung yun yung sitwasyon ngayon? What if iba pala yung kachat yun? Paano kung may nagpapanggap lang na Miss May, tapos hindi pala siya yun? Oo, di ba? Ang bilis mo mag-isip. Poor Ikit. She doesn't know kung sinong binabangga niya. Alam mo, ayaw ko pa talaga siyang patayin eh. Gusto ko muna siyang pahirapan at mabulok sa kulungan. At kapag sadsad na sadsad siya, that's when we'll come in. At tayo na rin mismo ang papatay sa kanya. Anong ginagawa mo sa resort ng mga araw na yun? Hindi ba't sinisanti ka ng Mr. Smith ng Lunes? Ba't bumalik ka pa sa resort ng Marquez? Sir, ganito po yan Binalik ko po yung uniform ko. Pero umuwi din naman po ako agad. Pero nag-text po sa akin si Sir Macho na kailangan daw po namin mag-usap. Kaya po ako bumalik. Kung si Sir Macho naman pupunta mo sa resort, bakit nga sa opisina mo dati? Kasi sir, sinabi po sa akin ni Blessy na tauhan po dun sa resort na meron daw pong meeting yung mag-ama, si Sir Macho at si Sir William. Kaya dun po ako pumunta sa office ng daddy niya. So hindi ka pumunta sa opisina ng daddy niya para awayin to dahil tinanggal ka nito sa trabaho mo? Hindi ko, sir. Excuse me, sir. Under arrest na ba yung client ko? Eh, parang hindi na-interview to eh. Cross-examination na yung ginagawa niyo. Sensya na to. Di meron akong gusto linawin na ilang inconsistencies. Ikit, kung hindi ka komportable sagutin yung mga tanong nila, pwede kang tumanggi. Karapatan mo yun. Okay. Since wala ka namang ginagawang kasalanan, pwede ka magsabi sa kanila ng totoo. Miss Karingan, nasaksihan ng ilang staff ng resort yung pagsugod mo kay Mr. Smith ng Marquez ng umaga. Pinagbanta mo raw ang biktima. May ilang salita raw na binitiwang kagaya ng kayo dapat ang magdusa. Lahat ng pangaping ginawa niyo sa amin ay babalik sa inyo. At pagbabayaan niyo lahat ng kasalanan ginagawa niyo sa amin. Yung ba yung dahilan kung bakit ka nagpunta sa opisina para pagbayarin si Mr. Smith? Sir, hindi ho totoo yun. Oo, totoo na nagdala ako ng emosyon ko kaya ako nakapagsalita ng mga bagay na hindi magaganda. Pero hindi ko intensyon na saktan o patayin si Sir William. Hindi naman kayo sa akin. Hinamay, huwag ka ng skandalo rin. Ano? Sinong hindi magagalit sa ginagawa niyo? Eh, pinapalabas niyo parang si Ikit yung may kasalanan eh. Kanina pa niya sinasabi yung side niya. Hindi kayo nakikinig. Bakit ba ayaw niyo maniwala sa akin, ha? Paniwalaan niyo ako. Nagsasabi ho ako ng totoo. Alam niyo, pag-alagala nga lang dyan yung killer, eh. Eh, ba't hindi yun yung hanapin niyo? Ba't ako yung kinu-question niyo? Huwag ako, sir. Inosente ako. Alam ng Diyos yan na wala akong kasalanan at wala akong pinatay. Excuse me. Meron ka ako sa atin tungkol dito. Kaya pasensya ka na. Natala kasi ako ng emosyon ko eh. Nakakagalit kasi naman talaga, di ba? Alam mo, gantong-ganto kasi yung experience ko dati kay tatay. Alam mo, yung mga pulis na yun parang may galit sa akin eh. Sarado yung utak nila. Ka mga lala, naiintindihan kita.
Kung ako rin naman nasa posisyon mo, sigurado magwawala rin ako. Alam mo, Pia, dati akala ko pinakamasakit ng pagdadad sa akin yung light-lightin yung itsura ko. Pero ngayon, alam mo yung kino-question yung buong pagkatao. Hindi ko akalain may mga kagaya nila Miss Soraya, ni Celine, ng mga pulis na ito, kino-question yung pagkatao ko eh. Hindi pa man din ako nakakasuhan, kriminal na yung tingin nila sa akin. Ang dami ko pang pangarap eh. Paano yung kinabukasan ko kung wanted ako, di ba? Paano ko itutuloy yung kaso na pinaglalaban ko, Drew? Pero paano na ako? Ano nang mangyayari sa akin, Drew? Ayoko magtago ako habang buhay. Hindi ko kayang magtago habang buhay, Drew. Tapos, paano kung lumabas ako ng bahay tapos biglang may humuli na lang sa akin? Pero natatakot ako. Gusto ko pa makasama yung mga taong mahal ko. Ayokong mabuhay na puro takot na lang yung meron ako. Ayoko. So gusto ko lang naman maging normal yung buhay ko. Ano nangyayari sa akin? Gusto ko nang matapos to. Gusto ko nang matapos to, Drew. Gusto ko nang matapos to problema na to, Drew. Napapagod na ako. Natatakot ako. Natatakot na ako. Mga walang kwenta. Ang dali-dali na nga ng pinapagawa ko sa inyo, pumalpak pa kayo. Mga inutil. Mga walang kwenta. Ang dali-dali na nga ng pinapagawa ko, pumalpak pa rin. Diyos ko, mga inutil talaga yung mga pulis na yan. What's wrong, tita? Bakit ka galit na galit? I just received a text from Pia. Nakatakas daw yung marikit na yan mula sa mga pulis. What? Tita, paano yun? Paano kung magtago si Ikit sa probinsya, makapag-abroad? Paano tayo makakaganti sa kanya if she disappears? Kahit sa ang sulok magtago yung marikit na yan, hahantingin ko siya. At dahil pinahirapan niya tayo, isasagad ko talaga yung suffering niya. Kapag nahanap ko na yung marikit na yan, ako na mismo ang maghahatid sa kanya sa impyerno, kasama yung nanay niya. Yeah. Tama na yan. Sorry, bro. I need this drink. Maybe it will help take the edge off. Kasi, baka mag-snap na ako. First, Dad gets murdered. Then, Mom goes missing. And now Ikit is being accused of murdering him. It's like everything I care about is being taken away and ripped apart from me. And everyone is looking for answers from me. And I can barely hold it together myself. And to be honest, I don't know how much more I can take. It's gonna be okay, Kuya.
Nag-file na ako ng missing persons report. Hinahanap na ng pulis si Mom. And when it comes to Ikit, look, we just have to work harder para maklear yung name niya. I know you like Ikit. But please, don't let your feelings cloud your judgment. Kuya, I'm so confused right now, Drew. I want to believe in Ikit. I really do. But something just doesn't feel right. Akala ko ba mahal mo siya? Ha? Bakit parang pinagdududahan mo siya? Look, Kuya, I know Ikit. Hindi niya magagawa to. Kaya sana naman wag mong pag-iisipin ng ganyan yung tao. Dahil hirap na nga siya, hindi niya alam anong gagawin niya. Ngayon niya tayo kailangan. Why does it sound like you know exactly what's going on in Ikit's mind? Have you been in touch with her? Do you know where she is? Are you hiding something from me, Drew? I'm sorry, Kuya. Pero hindi ko alam kung nasan si Ikit. Pero pag makakausap ko siya, I will assure her na hindi ako katulad ng iba na iiwan na lang siya sa ere. Tutulungan at dadamayan ko siya hanggang malampasan niya to. Dahil ganun ko siya kamahal.